Hello everyone. Again, welcome back to our study session. In the previous video, we discussed. No, we didn't discuss. We answered the 20 items quiz on Saliwikain, and unfortunately, we have a technical error. Nagkarumble-rumble yung answers natin, and nagkamali siguro ako sa pag-input ng mga answers. And yes, gladly we find the correct answer key for this one. So, yes, 20 item quiz on Salawikain. So, ito yung continuation niya. Number 1, B, ito yung magbigay ng butil ng karunungan at mabuting payo. So, Salawikain are traditional proverbs that provides wisdom and moral lessons, of course. Number 2, ang answer niya is letter C. So, correct pala tayo. So, gamit sa pagsasalin-salin sa bibig. So, it is being passed, the proverbs is being passed as, correct ba? Being passed through generations by generations through oral speaking. Alam mo, oral literature. Number 3, ano ang pagkakatulad ng salawikain at bugtong? So, number 3 is, parehas lang tinuturing na matandang panitikan. Matandang panitikan ba? Let me check it first. Number 3, ito ba? Yun nga, number 3. So, matandang panitikan. So, actually, dumano yan sa utak ko if my answer is yung pareho silang nagti-teach ng, ano to? Magandang asal. Or may kahulugan yun. May deeper meaning. Pero ang correct answer pala is matandang panitikan, proverbs and riddles. So, obviously naman, no, yung topic natin is pre-colonial Philippine literature, pero hindi ko siya sinagot yung matandang panitikan. So, it's my fault. B. Number 4. So, ano yung pamagat ng manipis na babasahing nalathala noong 1890? Oh my God! 1890 pala? Ooh. 1890 pala nirelease yung Colección de Refranes, Frases y Modismo Tagalog. So it's all about Filipino proverbs. Okay? Ayun, Filipino proverbs and expression. So 4B. Correct tayo dyan. Kasi yung kinumpare choices nito is yung Norimitangere, wala pa naman yan. I mean, hindi pa, yung tawag nito? May nag-play ng Bini. Anyway, hindi, what I mean is, iba yon, novel yung iba. No Limitangere, La Solidaridad, it's a pampahayagan, di ba? Number 5, let's proceed to number 5. Sino yung Kastilang nagsalin at nagpaliwanag sa mga Filipino proverbs? Ang sagot ay letter A, si Gregorio Martin at si Mariano Cuadrado. So I hope tumatak yan sa utak natin si Gregorio Castilla, Gregorio Martin, Mariano Cuadrado. Square. Number 6. Ilan ang kabuuan? Nilalaman ng koleksyon de Franes. How many pages siguro of Proverbs? We have 876. It's 876 Filipino proverbs and saying. Okay. So, correct tayo dyan. So far, meron tayong isang mali. Number 7. Sino ang nag-ayos sa nagsabing koleksyon ng saliwikain? Sino ang nag-arrange sa 876 Filipino proverbs? Si letter B, si Bustamante. Hindi po si Marcelo del Pilar, okay? Okay. Number 8A, si Trubner's, ang banyagang lathalain or the feature na pinanmunuan ni Dr. or Director is si Reinhold Rost. So, yung Trubner's Records, it is a journal that featured cultural and linguistic studies including Filipino folklore. Please, ilagay natin yan sa utak. At least man lang, ngayon na nagsastudy tayo, kilalanin na natin, alalahanin na natin kung sino yung mga when it comes to Proverbs. Alright? Dr. Reinhold Ross, it's a Trubner's record and Filipino folklore yan. Okay? Number 8A. Number 9, ano yung tinugon or response ni Dr. Jose Rizal sa kahilingan or request ni Dr. Ross?
na the answer is ipinalathala siya yung naglathala ng specimens of Tagalog folklore. Ibig sabihin, nag-contribute si Rizal nito to the study of Filipino oral literature by compiling samples of folklore. So, if you're wondering why, ma'am, bakit nandyan na si Rizal? We are in the pre-colonial period, di ba? Wala pa dito yung mga mananakop. Naisip ko na rin yan. So, what I think here, there's possible reasons bakit na-include to sa notes natin. It's because, kasi napabilang to sa notes, guys. And it's, bali, supplement to siya sa Proverbs or salawikain ng mga Filipino. And, yeah, bali, isa si Rizal, connected pa rin to sa pre-colonial, okay? Don't worry, this is connected still because we are talking about the Filipino oral literature. Ang ginawa lang, na-mention lang natin ang mga kilala na tao, and one of that is Rizal, who contributed to the study. Ibig sabihin, pinag-aralan nila itong mga taong to na na-discuss natin, na-include natin sa multiple choice, na-discuss natin sa previous video, is that pinag-aralan nila yung Filipino oral literature during the oral pre-colonial. Yung mga koleksyon ba, bali pinag-aralan nila kung ano-ano pa yung mga, 'di ba? You all know that salawikain and proverbs are products of pagsasaling wika. Oral, 'di ba? Pinapasa-pasa through oral. So, yun, may nag-study doon sa Filipino oral literature and kabilang na dyan, nag-contribute din ng ating bayani, isa sa mga bayani natin dito sa Pilipinas, na si Rizal. Okay? So, I hope we're still on the ground. We're still standing on the ground. Connected pa rin tayo sa pre-colonial. Sadyang, na-discuss lang natin ito na sina Dr. Jose Rizal, Dr. Rost, yung mga Martin, Bustamante, kasi they are curious about our oral literature. Mga kinanunuan pa natin ng mga proverb sayings. Diba? And trivia lang, do you know who are what kind of people na rich in proverbs? Sa pagkakalam ko lang, it's the Africans. Grabe sila ng mga proverbs, be. Grabe yung mga pilosopotasyo nandun, no? Kaliwat kanan. So, they produce these lots of witty sayings. And so much for that. Let's proceed to number 11. Ang dami natin satsat. Okay. Number 9 is B. Number 10 is, oh my God, C? Kailan inilathala? 1889. Oh. Kala ko 1890. Ano pala yung 1890? Wait lang ah. Ayun, 1890. Ay, collection de refranes pala yun. Sorry. Ito naman, wait a minute. Kaping mainit. Kailan inilithala ang specimens of Tagalog folklore? May 1889. 89. Sino ang maaalala nyo na na-discuss natin sa previous videos na pinanganak noong 1889? Si Juan Salazar. Let me clarify if tama ako. Wait lang. Ayun. Juan Salazar. F. Salazar. Maliwanag salamin. Diyan. Sure ba yun? Ay, hindi pala. 1898 pala. No. Hindi ko na naman nahanap yung Basta, try to search. Discuss natin yan. Wait ha. Kaping mainit. Okay. Actually, I'm not feeling well, guys. Masakit yung ulo ko kakasalita dito. Wala namang nakikinig. Hirap, no? Hirap mag-study. Ayun. Ayan. Ay, hindi na-include dito.
Yan o, si Juan F. Salazar Poetry Vacation Days. I think 1889 siya pinanganak. Kasi 1898, nag-start yung Philippine literature. Diba? 1898, nag-start yung Philippine literature. Kabaliktaran ng 98 is 1889, pinanganak ang isa sa mga kauna-unahang apprentice, kauna-unahang early writings. At yun yung sina Juan Salazar, and so on and so forth. Okay? Okay, let's go back kasi masakit na yung ulo ko. 11. Letter C. Okay, saliwikain at bugtong. Ano pala answer ko? Letter B? Bakit B yung answer ko? Ano ba yung number 11? Let me check ha. 11. Ay, alamat at epiko yung sinagot ko. Diba? Ang bobo ko. Alam na Proverbs ang pinag-uusapan natin. Sinagot ko alamat. C. So, dalawa na yung mali ko. Number 12, A. So, bakit, ano pa pangunahing layunin ng koleksyon ng saliwikain? Upang mapanatili ang kulturang Pilipino. Ma'am, anong koneksyon ng kulturang Pilipino? Well, our Filipino or the Filipino proverbs contain, the proverbs contains the asal, the attitudes of the Filipinos, the prinsipyo ng mga Pilipino. And and we also know that the Proverbs is pagsasaling wika. Galing pa sa kinanunuan natin. Mga pinagsasabi ng ating mga kalololohan. So yeah, it definitely reflect of what or how Filipinos think, way of thinking before. So please take note of that. Number 13. Anong ibig sabihin ng hindi nawawala ang kasariwaan ng ating salawikain? A. Patuloy itong ginagamit hanggang ngayon. Para bang may asim pa si Lola? Hindi pa nawawala ang kanyang, or until now, ginagamit pa rin. So, that's the meaning. Number 14. Bakit mahalaga ito sa araw-araw na buhay? Dahil ito ay may aral na nagsisilbing gabay. Letter D. Number 15. Actually, napakadali ng ating mga questions, no? Just you have to understand the questions and the choices. 15B. Anong kaugnay ng salawikain? Ayun, salawikain and kulturang Pilipino. The answer is B. Correct na naman tayo. Pinapahayag nito, again, ang karanasan, ugali, at point of view ng mga ating kanunuan. 16A. Ang salawikain ay mas malalim na kahulugan. That's the difference of our proverbs and sayings. Salawikain that has deeper meaning, or sometimes it has double meaning. So, diba? Ano nga yung sa English yung double meaning? Meron yun tawag na. Basta. Magre-review ulit tayo sa English. So, yun, may salawikain, yun, may kahulugan, deeper meanings. Kasabihan is more straightforward. Yan. Honest is the best policy. 17. Paano maaaring mapanatili ang paggamit ng salawikain? Of course, you have to use it on a daily basis. You have to use it now as if it is relevant to your daily life. Diba? So, also in education. So, as future teachers, we can use, please, try to use proverbs so that it's not just your students you can guide, but also yourself, especially in teaching. Maraming proverbs in teaching. So, yun. 18, C. Hindi pala. Patula pala. Sa patula pala, sure kayo. Proverbs are usually written in poetic form. To make them more... okay po. Mali na naman ako, guys. Patula pala. So, mostly bala, siguro no, sino mang hindi makalingon sa pinanggalingan ay mas mahigit pa sa mabaho at malansang isda. Poetic na. Okay, number 19. Anong kahulugan ng gabayan ang bata at matanda? Chuchu. The answer is A. Tinuturo nito ang tamang asal. So, hindi lang sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda. Of course, hindi porket matanda ka naman, magandang asal ka na, no? Diba? Minsan nakakalimutan natin yun kasi feeling natin na lumalawak ng ating kaalaman. Ngunit nakakalimutan natin mapagkumbaba. Diba?
So, number 20, sa anong aspeto ng buhay maaaring gamitin ng salawikain? Of course, education and moral. Okay? You can use in politics, but the best answer for this one is education. Okay? So, yun. My final notes tayo dito, the proverbs always reflect wisdom, values, and traditions, and also passed orally, and also help us appreciate cultural heritage. So, ayun. If you're familiar with the philosophers, uh, gumagamit din sila ng mga proverbs. For example, Confucius, di ba? So, you can also understand their culture kapag inintindi niyo yung mga kasabihan nila. So, I got 1, 2, 3. 17 over 20, guys. So, I'm not happy with that. Gusto ko 20 over 20. You know that. So, anyway, thank you guys for studying with me. Answering with me. Actually, this is just a continuation. Kaso lang na mali. Kasi na mali yung yung continuation nitong multiple choices. Mali yung binigay ko sa inyo na bali nagka-rumble-rumble yung numbers ba? So, hindi siya effective kapag ganun. Kapag hayaan ko na lang ng ganun. Ano ba yan? May daming palaka dito. Isa na dyan yung prinsipe ko. Anyway, thank you guys again. Thank you very much for being with me. I hope this helps you. So, I consume 16 minutes of your time. Although, I hope it is all worth it. Thank you very much and see you soon on the next video. Bye.